Kaya po ninyo sa ating kapwa Pilipino, sa ating global audience na itong Cabral Files ay hindi po maililibing. Lalabas ba ito sa publiko, maisa sa publiko at yung accountability susunod doon po sa mga nasa pangalan o listahan po ni former Yusek Cabral. Pwede ko pong ibahagi ito. Yes, sir. Sisiguraduhin ko na balang araw lalabas ito kasi kaya po isa sa mga dahilan na hindi ito inilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Pero kung pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral Files. Talagang mapapa-oh my God ka mga kababayan dito po sa naging interview ni Congressman De Viste, no? Na kung saan tila siya po ay nag-ano na, no? Nagsabi na sa kanyang mga mahal sa buhay na just in case na may mangyaring masama sa kanya ay nagbigay na siya ng instruction kung paano ilalabas itong mga files ni ex DPWH Undersecretary Cabral, no? At alam naman po natin na mainit po na pinag-uusapan 'yan, no, yung kanyang pagkamatay, no? Hindi natin alam, hindi natin batid kung ano talaga yung totoong rason. Kung siya ba ay nagpakamatay, pinatay, or what, no? So, napakaraming speculation diyan mga kababayan. Kaya hanggang sa ngayon ay talagang sarado, no? O kumbaga mailap yung hustisya para sa ating mamamayang Pilipino dahil isa nga po itong si ex-DPWH Undersecretary Cabral na pinaghihinalaang hawak o may nalalaman nga po sa mga proponents, no, dito po sa maanumaliyang nangyayari po sa ating gobyerno. Kaya nasabi na lamang po ni Kong Leviste na kung siya ay sakali na pumanaw ay nakapagbigay na po siya ng instruction, which is good, no? Kasi mga kababayan sa panahon ngayon, eh talagang napakadelikado ang tumayo sa oposisyon o kumbaga magsalita against sa mga taong nasa likod ng maanumalyang paggamit nga po sa kabanambayan. Dahil marami nga po nagsasabi na ang galawan po dito mga kababayan ay hindi basta-basta at ito talaga ay sinindikato na, no? Napaka napaka nakakatakot o nakakaalarma yung mga ganitong bagay dahil mahirap salita, no, o magpatunay yung iilang tao dahil natatakot din sila siyempre sa kanilang mga buhay. Kagaya na lamang po ni Saldico, no, na nagsalita against po sa presidente at sa former House Speaker Martin Romualdez na sila po ay kabilang, no, sa di umano may kinalaman po dito po sa mga insertion. Kaya hindi naman natin puwedeng ipagsawalang-bahala mga kababayan itong kanya naging pahayag dahil kung maaalala po natin na napakatagal din po niya naging chairman, no, ng Committee on Appropriation at marami din pong mga kuhang litrato, video na nagpapakita ng closeness nila nito ni former House Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Saldico, no. At hindi natin puwedeng i-set aside or hindi pansinin itong kanyang mga binigay na impormasyon. Kung ito man ay isang aligasyon o testimonya, eh, mahirap pa rin po talaga na balewalain. Para sa akin mga kababayan, napakahalaga talaga na malaman natin yung katotohanan at sa pamamagitan nga po ng pakikipagtulungan nitong si Congressman Leviste at ito nga pong naging pahayag po ni Saldico ay malaking bagay, no, para talagang magbigay ng pag-asa. Kumbaga mabigyan ng pagkakataon yung mamamayang Pilipino na malaman talaga yung katotohanan, 'no. At kung ako nga dito kay Saldico ay uuwi talaga ako dito sa Pilipinas, 'no, upang patotohanan itong aking mga sinabi, 'no, yung mga binitawang mga salita kasi it's still allegation lang mga kababayan, eh. Kasi tanging ang hukuman ang makakapagpatunay niyan kung sakaling may katotohanan ito kanyang mga sinasabi, eh, tanging ang husgado lamang po ang magsasabi ng guilty or not guilty ang isang tao. Kaya talagang we deserve, 'no, yung pag-igtingin yung accountability and transparency para talagang sa gano'n ay mabawasan or tuluyang ng mawala itong nangyayaring
korupsyon sa ating bansa. Dahil napakahirap mga kababayan ng bansa na laganap yung korupsyon dahil walang mangyayari po sa buhay ng mamamayan at sa ekonomiya. No, walang magandang maitutulong kagaya po ngayon na nangyayari po sa ating ekonomiya. No, grabe, sadsad po talaga ang ating ekonomiya at ramdam yung hirap, no? Ngayon magpapasko na mga kababayan pero mapapansin ninyo no, napaka-konti ng pumupunta sa mall, kahit sa Divisoria mapapansin ninyo. Personally nung pumunta ako, talagang bare months 'no, December na dapat rush hour na, pero still ang luwag 'no. Hindi siya kagaya nung mga, nakaraang taon na talagang siksikan 'no at halos mahirapan ka ng makapamili. Ngayon napakaluwag 'no at sinasabi nga ng ibang mga vendors doon na nasaan na yung mga buyer. Kumbaga hirap kasi ngayon maglabas ng pera dahil sa sobrang hirap ding kumita, dahil napakarami din pong mga investor 'no, mapaka-foreign man 'yan or local na ayaw maglabas o mag-ano, mamuhunan 'no, dito sa ating bansa dahil nga po sa nangyayaring korapsyon. So, itong sinagawa po mga kababayan ng ating kapatiran Iglesia ni Cristo, yung pagpapakita ng kanilang hinagpis 'no, dito nga po sa bilyong-bilyong halaga na ninakaw po sa ating bansa, sa ating mga Filipino, talagang pagpapakita po ng pagkakaisa na gusto na nilang wakasan at tuldukan itong malasindikato, talagang galawan. Kaya again mga kababayan, walang magandang maitutulong itong korupsyon sa ating bansa at sa lahat po ng taong gobyerno na gumagawa ng ganito, wala talaga magandang maidudulot. Kaya dapat tunay na reforma sa ating gobyerno, tunay na malasakit 'no, yung dapat nating iluklok sa mga upuan diyan sa palasyo, sa ating bansa 'no, sa ating mga pamumuno sa susunod na dapat tunay na malasakit at pagmamahal sa bansa yung mga kinakailangan natin. So, comment down below mga kababayan, basta ako na-shock ako dito kay Kong Leviste 'no. Dahil napakatapang niya, at matalino 'no, nakakatuwa yung kanyang ginagawa. At the same time nakakatakot din para sa kanyang part dahil siyempre, napaka-risky din ng kanyang buhay. So ipag-pray natin siya mga kababayan na siya ay protektahan ng buong Maykapal 'no, sa kanyang ginagawa. As long as maganda yung kanyang ginagawa, susuportahan natin siya at siya ay para sa Pilipino, susuportahan natin siya. At naway lumabas na ang katotohanan 'no, upang mabigyan ng hustisya yung mga kababayan nating mga nagbuwis ng kanilang mga buhay dahil sa maling paggamit nga po ng flood control projects at sa iba pang mga proyekto na hindi natikman ng mamamayang Pilipino. Again, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.